Ang akala ko ay hindi na ako makakatikim ng tamales o anumang klaseng kakanin na usong-uso at mas masarap nga namang kainin kapag panahon ng undas. Pero salamat sa Diyos at may nagbigay. Pero bago natin kainin ang sinasabi kong tamales, i-prepare muna natin itong kaulam ng sinasabi kong kakanin. Ang purong kapeng barako na nasa tibag na ibinebenta ng inyong lingkod. Kaya naman sa mga gustong bumili at maka-avail nitong purong kapeng barako na nasa tibag, i-message nyo lang ako at sa murang halaga matitikman nyo ang purong kapeng barako ng Batangas. Wala kayong ibang gagawin kundi ang kumuha ng isang coffee bag at ilagay ito sa tasa. Tapos buhusan ng sobrang init na tubig at hayaan nyo ito ng 3 hanggang 5 minuto. Hawakan ninyo ang coffee bag at itaas baba para mas makuha yung pait ng lasa ng kapeng barako. Sa puntong ito ay talaga namang amoy na amoy nyo na ang aroma at halimuyak at masasabi mong, wow! Kapeng barako talaga. Pagkatapos ito, itabi nyo yung nagamit nyong coffee bag kasi ito ay magagamit nyo ng hanggang 3 beses. Ihanda ang 1 kutsarang brown sugar para ihalo sa inyong kapeng barako. Yan ang talagang tamang timpla. Sa 1 tasa ng kapeng barako, kailangan maglagay kayo ng 1 kutsarang brown sugar. At syempre, ang panghalo nyo dapat si Mickey Mouse para mas masarap. At ayan na nga, walang latak at walang kahirap-hirap na freshly brewed purong kapeng barako. At dahil hindi maganda sa mata na lagi kang makakita ng magkayakap, tinanggal ko na ang kayakap ng tamales na ito. Kalimitan kasi kapag bibili ka ng tamales sa palengke, sasabihin mo 1 yakap. Ibig sabihin noon, kapag bumili ka ng 1 yakap na tamales, 2 piraso ito na nakatali. Kaya naman tinanggal ko kaagad ang kayakap ng tamales na ito para makain ko siya ng solo. Kitang-kita nyo naman na balot ng dahon ng saging at unti-unti nating binubuksan itong tamales. Ewan ko ba kung bakit nga kapag undas ay kakambal na ng tradisyon natin yung pagkain ng mga ganitong klaseng kakanin at yung mga kakaning malalagkit. Ayan ang usong-uso kapag panahon ng undas. Ibinuhos natin yung matamis na sauce na galing sa gata ng nyog at ang kasunod naman nito ay yung tinatawag na budbod. Ako kalimitan kapag kumakain ako nito, paborito ko yung madaming budbod kasi mas masarap yung lasa ng tamales at ng ibang kakanin kapag maraming budbod. Kaya naman, wag na nating patagalin, lantakan na agad ang tamales na ito na walang kayakap at sabayan natin sa paghigop ng napakainit at napakasarap purong-purong kapeng barako ng Batangas. Kaya naman, solve na ang ating undas. So paano? Hanggang sa muli!